What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Si Takashi Aiba ay isang estudyanteng nagsisikap makapasok sa isang medikal na universidad. Nasa isa siya sa kanyang mga klase nang biglang 12:15 ng tanghali, huminto ang lahat ng nasa paligid niya. Nanatiling nagyelo sa kani-kanilang mga upuan ang kanyang mga kaklase, pati na rin ang kanyang guro. Hindi makapaniwala si Takashi sa kanyang nakikita. Nalilito siyang tumingin sa paligid at nagsimulang tumawa. Iniisip na pinaglalaruan lang siya. Sigurado siyang may naghihintay lang sa kanto, parang isang prank show. Naglakad siya papunta sa harap ng silid-aralan na babagbag sa katahimikan. Nang lumabas siya at makita niyang nagyelo ang buong paaralan, napagtanto niyang hindi ito biro. Sa kung anumang paraan, huminto ang oras para sa lahat, maliban sa kanya. Sumakay si Takashi sa kanyang bisikleta at nagpunta sa kalapit na parke. Habang mas lalo siyang lumalayo, napagtanto niyang baka siya lang ang taong nakakagalaw. Huminto siya nang makita niyang nagyelo sa ere ang mga patak ng tubig mula sa fountain. Nang subukan niyang hawakan ito, biglang bumagsak ang tubig at nabasa siya. Mula sa kabilang panig ng lawa, may isang babaeng tumawa sa kanya na ibinunyag na kaya rin niyang gumalaw. Tatawagin sana siya ni Takashi, ngulit bigla siyang napunta muli sa silid-aralan sa eksaktong lugar kung saan siya naroon bago huminto ang oras. Ganap siyang tuyo na parabang hindi siya nabasa kailanman. Nabigla si Takashi sa karanasan, ngunit wala siyang masabihan dahil walang maniniwala sa kanya. Gabing iyon, umuwi siya na iniisip pa rin ang mga kakaibang nangyari sa araw na iyon. Tinanong niya ang kanyang ama tungkol sa araw nito, ngunit wala siyang nakuhang sagot. Dismayado ang ama ni Takashi sa kanya dahil nabigo siyang makapasok sa pinapangarap niyang universidad. Kinabukasan, 12:15 ng tanghali, nasa aklatan siya. Nabunggo niya ang isang lalaki at nakita niyang ang librong nahulog ay nagyelo sa ere. Napagtanto niyang nangyayari na naman ito, kaya tumakbo siya papunta sa parke upang hanapin ang babaeng nakita niya kahapon. Nang hindi niya ito matagpuan, pumunta siya sa paaralang nakilala niya mula sa unipormeng suot nito. Pagkatapos maghanap ng ilang minuto, natagpuan niya itong nakahiga sa harden ng paaralan. Ginising niya ito, ngulit inakala ng babaeng isa siyang manyak. Mali! Si Takashi ay isang manyak na kayang magpahinto ng oras. Humingi si Takashi ng paumanhin at sinabing hinanap niya ito dahil pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Nang maalaman nilang sila lamang ang dalawang taong nakakagalaw, pumayag ang babaeng samahan siya. Nag-usap ang dalawa tungkol sa paghinto ng oras, ngunit wala silang idea kung ano ang sanhi nito at kung bakit sila ang napiling makagalaw. Bigla, napansin ng driver na nakatulog at muntik nang masagasaan ang ilang batang tumatawid sa kalsada. Sinubukan niyang gisinin ng driver ngulit nabigo siya. Alam ni Takashi na anuman ang gawin nila para pigilan ito, babalik pa rin ang lahat sa dati kapag nag-reset ang oras. Kaya hinanap niya ang numero ng driver sa sasakyan at isinapuso nito. Pag-reset ng oras, agad niya itong tinawagan, umaasang magigising ang lalaki. Pagkatapos nun, tumakbo siya sa lugar at nakita niyang ligtas ang mga bata. Dumating din ang babae at pinuri nito ang kanyang mabilis na pag-iisip. Nangako silang magkikita muli kinabukasan. Bago sila maghiwalay, sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Tsukine Shinomiya. Kinabukasan, nagkita sila ni Shinomiya sa parke. Nagdodrawing si Shinomiya ng isang sketch na inakala ni Takashi na walang silbi dahil mawawala rin ito kapag nag-reset ang oras. Ngulit naniniwala si Shinomiya na mananatili ang larawan sa kanyang isipan kaya hindi yun mahalaga. Sumakay sila sa bisikleta at naglibot sa lungsod hanggang sa makarating sa isang bukirin. Habang nag-uusap, pinangalanan nila ang paghinto ng oras bilang Lost Time. Gusto pa ni Takashi na makasama si Shinomiya, ngulit masyado siyang nahihiyang yayain ito. Naramdaman ito ni Shinomiya at sinabing magkikita sila kinabukasan at magde-date. Gabing iyon, nagluluto si Takashi habang kumakanta, malinaw na nasa magandang umor ito.
Nagbago ito nang napansin niya ang kanyang ama na si Saiji sa likuran niya. Sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na namatay ang ina ni Takashi dahil sa sakit noong siya ay 9 na taong gulang, ngunit hindi niya dinala si Saiji sa ospital. Mula noon, hindi na naging maayos ang kanilang relasyon. Kinabukasan, nagkita sila ni Shinomiya sa parke para sa kanilang date. Sinabi ni Shinomiya na gusto niyang maglaro sa trampoline dahil nahihiya siyang gawin ito kapag may nanonood. Pinanood siya ni Takashi parang isang bata at hindi niya mapigilang ngumiti. Pagkatapos, inilabas niya ang pagkaing niluto niya para kay Shinomiya. Sa una, nag-alinlangan siyang kainin ito. Sinasabing nagda-diet siya. Ipinaalala ni Takashi na kapag natapos na ang lost time, babalik din ang gutom niya, kaya maaari siyang kumain ng marami. Masayang nakipag-usap sila habang pinag-uusapan ang iba't ibang bagay. Kalaunan, nagkaroon sila ng pagtatalunon nang sinabing susuko na siya sa kanyang mga pangarap. Tinawag siya ni Shinomiya na tamad, dahilan para umalis siya. Hindi sinasadya na itulak niya si Shinomiya sa lupa at biglang nagpatuloy ang oras. Sa ibang lugar, sa isang ospital, pumasok si Dr. Asami sa silid ng kanyang may sakit na asawa. Matagal na siyang may sakit at mababa ang tsansang gumaling. Tulad ni Shinomiya, mahilig din itong mag-sketch. Inaalagaan siya ni Asami ng buong puso, ngulit pakiramdam ng asawa ay pabigat lamang siya. Kinabukasan, nasa silid si Takashi at nagbabasa ng manga nang muling huminto ang oras. Tumakbo siya papunta sa parke at nakita niyang naghihintay si Shinomiya. Nagsorry sila sa isa't isa at nagkasundo. Nagpasiya silang magkita sa bahay ni Takashi kinabukasan. Sinabi ni Takashi na ang pangarap niya sa buhay ay maging doktor. Sumakay sila sa bisikleta at muling napunta sa parehong bukirin. Lumapit si Takashi para halikan siya, ngunit biglang nag-reset ang oras at napunta siya pabalik sa kanyang silid. Sa ibang lugar, ang relasyon ni Asami at ng kanyang asawa ay nagbago nang sinabi ng babaeng ayaw na niyang makasama si Asami. Nabigla siya at tinanong kung bakit kahit alam na niya ang dahilan. Sinabi ng babae na ililipat siya kinabukasan sa isang hospice at gusto niyang mamuhay ayon sa kanyang kagustuhan sa nalalabing niyang panahon. Sinubukan niyang kausapin siya, ngulit binaliwala lamang niya ito. Kinabukasan, kumatok si Shinomiya sa pinto ni Takashi para sa kanilang date. Suot niya ang isang napakagandang damit na nag-iwan si Takashi na walang masabi. Pinanggap niya ito at pinuri nito na nagpapula ng mga pisngi ni Shinomiya. Marami siyang inihandang pagkain na ikinatula ng babae. Bago sila kumain, binigyan niya ito ng isang pares ng magandang chopsticks para sa regalo. Tahimik nilang tinimas ang pagkain. Kalaunan, tinanong ni Takashi si Shinomiya kung ano ang balak niyang maging sa hinaharap. Iniiwasan niya ang tanong at nagkwento siya tungkol sa isang time capsule na ibinaw niya noong siya ay bata pa. Naglalaman ito ng mga papel na may nakasulat niyang mga pangarap at ambisyon, ngunit hindi niya na maalala ang mga iyon. Inimungkahi ni Takashi na hukayin nila, ngunit nalaman nilang ang lugar na iyon ay bakuran na ng ibang tao. Pagkatapos kumain, nagsalo sila ng isang chocolate cake. Ininyahan ni Takashi si Shinomiya sa isang fireworks display gabing iyon, ngunit sinabi niyang hindi na niya siya makikita. Gulat na tinanong ni Takashi kung bakit, ngunit nag-reset ang oras at hindi niya nalaman ang sagot. Kinabukasan, nang muling huminto ang oras, hinanap ni Shinomiya si Takashi sa lahat ng lugar, ngunit hindi niya ito matagpuan. Kalaunan, tinanong niya ang mga kaklase nito na sinabing nasa ospital si Shinomiya at ginagamot siya para sa isang nakamamatay na sakit. Mabilis na tumakbo si Takashi papunta sa ospital at nalaman na mayroon siyang Wilson's disease. Mababa ang tsansa niyang mabuhay dahil taning liver transplant lamang ang makakaligtas sa kanya. Nasuri na ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya, ngunit walang tumugmang atay para sa kanya. Bukod dito, kailangang kamag-anak ang donor, kaya nawalan na siya ng pag-asang mabuhay. Ibinunyag rin niya na ang araw na nalaman niyang wala siyang makukuhang donor ay siya ring araw na nagsimula ang lost time. Iginiit ni Takashi na magpapasuri siya upang malaman kung tugma ang kanyang atay sa kay Shinomiya, ngunit inisip ni Shinomiya na wala itong saysay. Nang hindi siya tumigil, sinabi nito sa kanya na 6 na buwan na lamang ang itatagal ng kanyang buhay,
kaya ayaw na niya itong makita pa. Sa bahay, nag-search si Takashi tungkol sa Wilson's disease at nagbasa ng maraming artikulo tungkol dito. Nalaman niya na ang isang taong may ganitong sakit ay hindi maaaring kumain ng tsokolate, hipon at damong dagat. Lahat ng pagkaing madalas niyang ipinapakain kay Shinomiya noon. Habang kasama siya ni Takashi, nagawa ni Shinomiya na tikman at ma-enjoy ang mga pagkaing gusto niya. Nang malaman ito, agad na tumakbo si Takashi pabalik sa ospital. Nakasalubong niya si Dr. Asami at nakiusap na iligtas si Shinomiya kahit ano pa ang kapalit. Sa kanyang pagtataka, tinanong siya ng doktor kung humihinto rin ba ang oras para sa kanila. Umakyat sila sa rooftop upang pag-usapan ng bagay na iyon. Doon nabunyag na sina Asami at ang kanyang asawa ay dumaan din sa parehong karanasan ni Takashi at Shinomiya. Ang asawa ni Asami ay may terminal na sakit na nangangailangan ng liver transplant. Bigla na lamang din nilang naranasan ang lost time at doon sila muling nagkakilala. Para bang ito ang paraan ng Diyos upang ipaalam sa kanila na tugma ang kanilang mga atay at maaaring iligtas ni Asami ang kanyang asawa. Dahil magkatulad ang kanilang mga kwento, naniniwala siya na tugma rin ang atay ni Takashi kay Shinomiya. Gayuntaman, para sa isang buhay na live donor transplant, may mga patakarang kailangang sundin. Una, ang donor ay dapat kamag-anak ng tatanggap. Maaari itong maisagawa kung magpapakasal ang dalawa. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin maaaring mag-donate ng organ si Takashi dahil wala pa siyang 20 taong gulang. Ang huli nilang pag-asa ay ang makaligtas si Shinomiya ng 1 taon pa hanggang sa maging legal na makapag-donate si Takashi ng kanyang atay. Ngunit sinabi ng doktor na sa bilis ng paglala ng kanyang kalagayan, halos hindi na siya aabot ng 6 na buwan. Pagkatapos ng usapan nila ni Asami, umupo si Takashi sa tabi ni Shinomiya at tinignan ang kanyang sketchbook. Lahat ng kanyang mga guhit ay tungkol sa mga alaala nilang dalawa, tulad ng fountain ng tubig kung saan sila unang nagkita at ang baonang ginawa ni Takashi para sa kanya. Ngunit ang higit na nakakuha ng pansin niya ay isang sketch ng kanyang sarili. Si Takashi ay isang narcissist. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Takashi, tinanong niya ang kanyang ama na si Saiji kung paano nagawang mabuhay ng mas matagal ang kanyang ina kaysa sa inaasahan ng mga doktor. Sinabi sa kanya na palaging sinasabi ng kanyang ina na hindi siya mamamatay hanggat hindi natutupad ni Saiji ang pangarap nitong magtayo ng tulay. Kumapit siya ng buhay ng ilang buwan, ngulit sa kasamaang palad, hindi niya nasilayan ang natapos na tulay. Nang pumanaw ang kanyang ina, nasa construction site si Saiji at pilit na tinatapos ang proyekto dahil iyon lamang ang tanging magagawa niya para sa kanya. Nang marinig ito, tuluyan nang napatawad ni Takashi ang kanyang ama sa hindi nitong pagdating noong pumanaw ang kanyang ina. Kinabukasan, nang muling huminto ang oras, pumunta si Takashi sa bahay kung saan ibinaon ni Shinomiya ang kanyang time capsule. Ginawa niyang misyon na mahanap ang kahon kahit ano pa ang mangyari. Araw-araw siyang naghuhukay sa iba't ibang bahagi ng bakuran at minamarkahan niya ang mga lugar sa isang mapa. Matapos ng ilang araw na paghuhukay, sa wakas ay nahanap niya ang kahon at agad na tumakbo papunta sa ospital upang ibigay ito kay Shinomiya. Sinabi ni Shinomiya na hindi na siya sana nag-abala ng ganoon, ngunit lihim siyang masaya na muling makita ang kahon. Nang buksan nila, nakita niya ang mga guhit ng kanyang sariling mga pangarap, tulad ng bilang panadero, florist at iba pa. Ipinakita rin ni Takashi ang papel na nagsasaad na tugma ang kanyang atay sa kanya, na nangangahulugang may dahilan kung bakit sila nagkita. Sa kanyang pagtataka, lumuhod si Takashi at inalok sa kanya na magpakasal. Napaiyak si Shinomiya, labis na nadala sa ginawa nito, ngunit ipinangako ni Takashi na ililigtas siya. Kinausap na ni Asami ang ethics committee ng ospital na pumayag na mag-donate si Takashi sa pahintulot ng kanyang mga magulang. Himingi siya ng pahintulot sa kanyang ama at nakiusap na pirmahan ang consent papers. Ipinaliwanag niya na 40% lamang ng kanyang atay ang kukunin, kaya bahagyang hirap lamang ang mararanasan niya. Ngunit kung ang kapalit nito ay ang buhay ni Shinomiya, handa siyang gawin ang lahat. Gayunpaman, hindi pa rin pumayag na sinabi ng doktor na gawin niya ang mapanganib na desisyong iyon.
Kinabukasan ay ang araw ng kasal ni Takashi at Shinomiya. Inihahanda na ang ospital para sa seremonya. Naglagay si Takashi ng 2 relo sa isang platforma kapalit ng kanilang wedding rings. Sinabi ni Asami na parang bumabalik siya sa nakaraan dahil halos ganoon din ang naging kasal nila. Sa ikinagulat ni Takashi, dumating ang kanyang ama sa ospital dala ang pirmadong mga papeles. Masaya na ang kanyang anak ay pumili ng desisyon na magliligtas ng buhay ng iba. Ngunit bigla na lamang ding nagbago ang takbo ng kwento nang matagpuan ni Takashi si Shinomiya na walang malay sa kanyang kwarto sa ospital. Agad siyang dinala sa ICU ngunit wala nang magagawa ang mga doktor nang siya ay magpoma. Nakita si Takashi ng liham na para sa kanya kung saan pinasalamatan niya si Shinomiya sa pagpapasaya ng kanyang buhay. Ipinahayag din niya sa liham ang kanyang pagmamahal kay Takashi sa unang pagkakataon. Nang tumama ang relo sa alas 12:15, hindi huminto ang oras. Inala ni Takashi na nangangahulugang pumanaw na si Shinomiya, ngunit sinabi ng doktor na may pag-asa pa rin. Lumipas ang ilang linggo. Nagising si Takashi sa isang hospital bed katabi si Shinomiya matapos ang matagumpay na organ transplant. Pareho silang buhay at maayos ang kalagayan. Magkahawak-hawak ang kasintahan, nagpapasalamat sa kanilang kalusugan. Sa ibang lugar, magkasamang pinagmamasdan ni Asami at ang kanyang asawa ang dagat. Ipinaunawa ni Asami sa kanya na hindi siya pabigat. Sa katunayan, pinapabuti pa niya ang kanyang buhay. Nagkaayos sila at tiniyak ni Asami na hahanap siya ng paraan upang muling magkasama sila. Sa huling esena, makikita sina Takashi at Shinomiya na nagtatanghalian sa park sa ika-17 kaarawan ni Shinomiya. Mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong video. I-on ang notifications at mag-like upang masuportahan ng channel. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.